Mula kay John Reps, mga kapatid, panoorin natin to. Actual video, supersonic cruise missiles na binili ng Pilipinas dumating na. Nasa Pilipinas na, mga tol. Ito nga BrahMos missile na binili ng Pilipinas sa India na i-deliver na, no? At ito, China. Nagalit na naman. Galit na naman sila, mga tol, no? So itong video panonoorin natin po mula kay John Reps to. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel. At kung bago ka pa lamang, mga tol, dito sa ating channel at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary, pinag-uusapan po natin ngayon yung mga kaganapan dito sa West Philippine Sea, sa ating soberanya, dito sa ating exclusive economic zone na pilit inaangkin ng China, mga tol. So samahan lang ninyo ako at huwag niyong kalimutan mag-subscribe at syempre paki-like na rin po itong ating video para ma-recommend pa to ni YouTube at dumami pa ang mga Pilipinong makapanood at mabawasan ang mga pro-China sa Pilipinas. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to. Ikinagalit ng China ang ginawang paglipad ng isang reconnaissance plane ng Amerika sa pagitan ng Taiwan at China na ayon sa US ay legal at naaayon sa batas. Mas lalo pang nagalit ang China dahil sa kauna-unahang pag-deploy ng Amerika ng isang ground-based launcher nito at sa Pilipinas pa napiling ipwesto. At legal naman pala eh. Naaayon naman pala sa batas eh. 'Di ba? Kasi meron naman yung airspace na pwede naman talagang liparan, mga free flight, free navigation, mga ganung mga bagay, 'di ba? So kinakagalit ng China. Samantalang yung pagpapalipad nila ng mga eroplano sa ibabaw ng Taiwan, okay lang kahit na binubulas nila yung Taiwan. Yan oh. Natitikman nila yung sarili nilang gamot. hindi lang yan, mga kabayan, dahil mas lalo pang iinit ang China dahil dumating na sa bansa kahapon ang supersonic missiles na binili ng Pilipinas mula sa India. Kaya para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Ayan na. Ayan na, mga tol. Ayan na. Sinabi ng US 7 Fleet na isang Navy P-8 Poseidon ang lumipad sa international airspace sa Taiwan Strait o sa pagitan ng China at Taiwan noong Miyerkules, alinsunod sa international na batas. Bagamat ito ay nasa international airspace, itinuturing ng China na isang hamon sa soberanya nito ang pagdaan ng sasakyang panghimpapawid ng militar ng Amerika. International airspace naman pala yun. Hindi na naman pag-aari yun. Hangin na yan eh. Himpapawid na yan, hindi nyo na pag-aari yan eh. Ano pang iniiyak-iyak nyo dyan? Ang critical strait ay nasa 160 na kilometro o 100 milyang lapad at naghahati sa China mula sa Taiwan na self-governing island. Ngunit ayon kay Naval Colonel Li Si, tagapagsalita para sa Eastern Theater Command ng Chinese People's Liberation Army sa isang ulat sa opisyal na Weibo Social, nakahanda umano ang mga fighter aircraft ng China o nasa mataas na alerto noon at minomonitor ang pagdaan ng eroplano ng Amerika alinsunod sa kanilang batas at regulasyon upang determinadong pangalagaan ang pambansang soberanya at seguridad, gayon din ang kapayapaan at katatagan sa rehiyon, sinabi ni Li. Kasunod niyan, ikinagalit rin ng China ang pinagsanib na puwersa ng Amerika at Pilipinas sa isasagawang balikatan exercise na magsisimula sa Lunes at mas lalo pang tumindi ang galit ng China nang ipadala ng Amerika sa bansa ang bago nitong Typhoon missile system na isa. Actually, hindi sila galit. Nababahala sila. Kinakabahan. Kaya gumagamit na sila ng mga bataan nila rito sa Pilipinas para kondenahin yan, mga tol. Kasi hindi sila makapaniwala eh. Akala nila kasi Pilipinas, kayang-kaya natin yan. Pilipinas lang yan. Ayan, Pilipinas maraming kuya. Ayan, Resback. Hindi sila makapalag ngayon eh. Kaya hanggang ngayon, hanggang ano na lang sila, hanggang press, mga paganyan na lang sila. Nang ipadala ng Amerika sa bansa ang bago nitong Typhoon missile system na isang long-range missile system na ginagamit pang opensiba o pang atake sa kalaban na kayang abutin ang mga base ng China sa South China Sea at iba pang bahagi ng kalupaan ng China. Ganong kalayo, mga tolo, tignan mo. Saan ba yung Pilipinas? Ito yung Pilipinas, yan. Ito yung Pilipinas. Abot hanggang dito. Ganong kalayo kayang marating. Pag rito nasa Okinawa, ayan, banda rito, kaya umabot hanggang dito, ganun kalayo kayang marating. So papalapit pa lang sila, mga tol, wala na. Tagpas na agad sila. Kaya pala sila nababahala sila.
ng China sa South China Sea at iba pang bahagi ng Ayan oh. Oh, abot na abot oh. Laki ng range oh. Oh, ganun pala katindi tong missile system na to. Kaya pala pati yung mga pro-China rito sa Pilipinas nagwawala rin. Naawa sila sa kalagayan ng China. So China nakikiusap na ngayon sa Amerika, irespeto daw ng Amerika ang kanilang soberanya at ang kanilang maritime rights kumbaga. Samantalang hindi nila kayang ibigay sa Pilipinas 'yon. Inaangkin nila yung mga pag-aari ng Pilipinas. kalupaan ng China. Sa pagdating nito ay naalerto ang China at sinabi nitong pinapalala daw ng Amerika ang sitwasyon sa pagitan ng Pilipinas at China. At dahil dyan, base sa ulat ng South China Morning, posibleng imilitarize o magpadala ng mga barkong pangdigma ang China sa West Philippine Sea. Pero wala pang Sige, gawin nyo. Gawin nyo. malinaw na sinasabi ang Amerika kung mananatili nga ba ang Typhoon missile system sa base militar ng Amerika sa Pilipinas o para lamang talaga sa military exercise. Pero ang sigurado ay ang paglapag ng C-17 Globemaster ng Indian Air Force sa Pampanga para ihatid ang 3 BrahMos missile system na binili ng Pilipinas. India has delivered its BrahMos missiles to the Philippines. The deal was signed 2 years back. It was worth $375 million. This is the first ever export order of the all-powerful BrahMos. And now the Philippines is armed with one of the fastest supersonic cruise missiles in the world. Bilis niyan mga tol, almost 3 times na mas mabilis sa speed of sound. Kaya almost impossible din siya na i-intercept. Kaya sobrang napakalakas nito at ngayon ay meron na ang Pilipinas mga tol. So nakikita nyo ang Pilipinas ay patuloy sa kanyang paglakas mga tol. At darating ang panahon kapag nagtuloy-tuloy yung mga proyekto ng gobyerno. Basta hindi guguluhin ng gobyerno ng mga mga tutol, mga pro-China. Basta hindi guguluhin ng gobyerno. Darating ang Pilipinas mga tol sa panahon na hindi na tayo kayang ibulis. Hindi na tayo kayang bulasin ng mga ng mga bansang katulad ng China na mahilig manakop, mahilig mga angkin ng hindi naman kanila. Yun ang kailangan kasi natin mga tol eh. Kailangan natin ng puwersa na magpapaatras sa kanila. Kailangan natin magpakita ng lakas. Hindi tayo dapat yumuko o kaya ay magpadala sa mga pang-intimidate nila. Hindi tayo dapat magpapapaniwala o magpadala sa kanila mga banta-banta. Puro ganun lang sila mga tol. Lagi niyong tatandaan mga kapatid kapag may naririnig kayo pag naririnig nyo sila Digong, sila Roque, yan mga vlogger ng mga DDS mga tol. Pag naririnig nyo sila na sinasabing China gegerahin ng Pilipinas mga tol. Kapag naririnig nyo yung tanong nyo muna sa kanila, kailan pa binabantaan ng China ang Taiwan? Kailan pa? Kasing tanda na ni Digong yun mga tol. Ganun nakatagal binabantaan ng China ang Taiwan hanggang ngayon hindi nila masalasalakay. Kasi wala silang interes sa gera mga tol. Ang gusto lang ng China magpaunlad ng ekonomiya nila. Kaya lahat ng resources na makukuha nila sa paligid, sa buong mundo, gusto nilang kunin yon. So paanong paraan nila makukuha? Hindi naman pwedeng sa legal na paraan. Diba? Hindi pwede. Halimbawa rito pa lang sa West Philippine Sea, talo na agad sila sa legalisasyon eh. Diba? Sa legality, talo na agad sila eh. So hindi nila makukuha sa batay sa legal na pamamaraan. Anong gagawin nila? Eto, pambabraso, 'di ba? Tatakutin nila yung bansa para hindi na kumilos, hindi na gumalaw, hindi na pumalag. Pag gano'n ang ginawa nila, di malaya na silang ididrill nila yung mga langis na nandiyan, kukunin nila yung mga isda na nandiyan, habang yung bansa na nandoon na dapat may pakialam, wala na magawa, takot na takot sa kanila eh. 'Di ba? Ganun ang technique nila kasi sa legal na pamamaraan, sa legality, hindi nila makasasakop 'yan. Tulad na lang dito sa West Philippine Sea, 'di ba? Talo sila eh. Hindi sila nanalo sa 2016 arbitral ruling na panalunan yun ng Pilipinas. Talo sila dun sa The Hague, sa Permanent Court of Arbitration. Yung 9-dash line nila pinawalang bisa ng batas. Hindi rin siya kinikilala ng UNCLOS. So in legality mga kapatid, wala talaga silang laban. Hindi nila makukuha yung mga gusto nila. So ang gagawin nila, ang ginawa ng China, nagparami ng barko nila. Pinakalat nila sa karagatan. Tapos ang Pilipinas, isa sa mga bansang tinatarget nila dahil mayaman ng West Philippine Sea.
sisindakin na lang nila, tatakutin na lang nila para wala nang palag sa kanila. 'Di ba? O ngayon, tatayo sila ng mga isla, tapos kukunin nila yung mga isda, i-drill nila yung mga langis, ayaman sila. Pilipinas, ano mangyayari? Ano mangyayari sa mga future Filipino, sa mga next generations? Wala na. Buti na lang mga kapatid, no? Buti na lang talaga. At napalitan yung presidente at nagkaroon ng bago, 'di ba? Kasi kung kasalukuyan nun pa rin ang presidente, mga tol, baka ang dami na talagang nakuha ng China diyan. Baka nagdi-drill ni sila ng langis diyan, di pa natin alam, 'di ba? China, watch out. India has armed the Philippines against the bully in the South China Sea. The ground systems were delivered earlier in the year, and now the missiles have also reached their destination. They arrived on board the Indian Air Force's C-17 Globemaster transport aircraft. In total, 3 batteries of the BrahMos missile system have been sent. Each system comprises 2 missile launchers, a radar unit, and a command and control center. It allows for the firing of 2 missiles within a span of 2. Eto meron tayong ginawang reaction video rito na separate, no, about sa pagdating nga ng BrahMos missile dito sa Pilipinas, mga tol. Sana mapanood nyo na rin yon. Well, anyway, maraming salamat sa inyong panonood, mga tol. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.